Again, there was, when the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy. So, sa John 38, may pinanggit doon na yung sons of God na tinawag ay sumigaw na papuri, di ba, sa panahon na yun. Sila ay mga tinawag po sila sa Tagalog na mga bituin pang umaga. Yung equivalent ng bituin pang umaga, sila rin po yung sons of God. Okay, dito hindi masyadong direkta, no? Na yan ay amen. Puntahan natin ang Job chapter 2 verse 1. Another verse. Chapter 2 verse 1. Ito ay sons of God. Next naman, Job chapter 2 verse 1, binanggit ulit, and there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord. And Satan came also among them to present himself before the Lord. So, sinasabi dito na yung tinawag ng mga sons of God ay nagpunta sa harapan ng Panginoon. At pagkatapos din nila, nagpunta rin si Satanas sa harapan din ng Panginoon. So, meaning, yung sons of God na pinapanggit sa Job ay talagang malinaw na yun ay angel. Nakuha nyo? Nandiyan pa kayo? Hello? Praise the Lord. Nandiyan pa kayo? Okay. So, yung sons of God sa Job 38 at saka chapter 2 verse 1, iisa ang tinutukoy ng sons of God. Walang iba kundi ang angels. Pero, alam natin ito ay pwede, sabi nga sa extrapolation o yung paghila natin ng verse na yan o paggamit natin ng aplikasyon, pwede rin itong tumama sa tao. Pwede ang tao maging anghel. May talata ba tayo na ang tao magpwede anghel? Matthew 22 verse 30. Ano sabi sa Matthew chapter 22 verse 30? Pakibasa, sino nakabukas? Mabilis lang, kasi mabilis ang oras natin. Matthew 22 verse 30, sino pwede mo basa? Sina. Nandiyan ka na Sina. Matthew 22:30. Pakibasa. Sundin niyo sa Bible niyo, ha? Yung mga magulang, ipaganon natin yung daliri sa Biblia ng anak natin. Tutok yung daliri. Sa pagkabuhay ng magulang, hindi ang mag-aasawa ni mga papagkakawali, bakong igaya ng mga anay sa langit. So, yan pang sabi ni Kristo, sa pagkabuhay ng maguli. So, tayo po ay nakalaan sa pagkabuhay ng mamatay. Pero mabubuhay ng maguli, doon sa kalagayan ng buhay ka ng maguli, you are no longer a man. Hindi ka na yung tao. Ikaw yung kinukonsider ng Diyos na sons of God. Sa kalagayan po ng angelic, spiritual, angelic being. So, yan yung sinasabi sa Matthew 22 verse 30 na yung tao pwede maging anghel. Okay, dagdagan natin. Hebrews chapter 1 verse 14. Pakibasa Rap 1:14. Hebrew 1:14. Hindi ba kasi silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod ng mga sinugo upang magsipaglingkod sa... Okay, so dito sa verse 14, 1:14 ng Hebrews, sa unang basa natin, consider ito ay spiritual angels. Yung sinabi ni Pastor Ronnie kanina, now Psalms 104 verse 4, they are ministering a flame of fire. Yes. Pero dito po sa Hebreo, consider natin, we're talking about sons of God. The angels are sons of God. Question yun eh. Pwede po ang Hebrews 1:14 ay tao yan na sa kalagayan, anghel. Pag sinabi kang anghel, pag sinabi kang anghel, messenger ka eh. At sinabi kang anghel, ikaw ay mensahero ng Panginoon. Lingkod ka niya. Nagsiserve ka sa kanya. Servant ka ng Panginoon. Yan ang ibig sabihin ng angelic ministering spirit. Kahit tayo tao ngayon, hindi ba pwede tayo maging anghel na mag-minister sa mga tao
may tumanggap ng kaligtasan? Yes. So, sa tanong natin kanina, ang anghel po ba ay pwedeng sons of God? Ang sagot natin doon, ay binasa ko po sa Biblia, napakarami pa yan eh. Ang sagot po natin, yes. Angelic considered as sons of God. Kasi merong sinasabi na ang anghel hindi naman tinawag direkta na sons of God, kaya hindi sila yun. Sons of God, mga anak ng Diyos talaga. Yun lang siguro. Salamat. Yun! Direct to the point. Ang ganda, no? Mabilis lang. Ako sa akin, siguro hindi ako mababanggit ng talata o ano. Direkta na lang, yung angel, sons of God sila. Pero, ang tunay na sons of God, ang anak ng Diyos na tao. Ang son of man, son of man. Ang angel, pwedeng tawagin na sons of God, bahagi lang sila, kumbaga, kasunod lang sila na sons of God. Dahil, ano ba ang trabaho ng angel? Ang paglingkuran ang Diyos at ang kanyang anak. Ibig sabihin, natawag lang siya na sons of God, bahagi lang siya ng Espiritu na bahagi siya ng Espiritu ng Diyos na ang kanyang trabaho ay maglingkod lang sa anak ng tao. Mula kay Jesus Christ, mula sa Diyos kay Jesus Christ at sa, lagay natin sa bride. Yan ang matatawag siya na sons of God. Pero ang kategorya niya, kumbaga pangalawang kategorya lang siya sa tao. Ang tao, siya ang tunay na sons of God. Psalms 82 verse 6. Mga sons of God yun, di ba? Ang tao na dinatnan ng salita ng Diyos ay sila ay mga Diyos. Ibig sabihin yun ang tunay na sons of God. Ang mga angel, sons of God sila sa isang kategorya na pangalawa sa tao. Dahil, kumbaga, sila ay mga ministering spirit. Sila ay mga espiritong naglilingkod sa Diyos, sa kay Kristo at sa tao, sa bride. Kahit sa ngayon, ano ba trabaho ng angel? Yung spirit angel sa buhay ng tao. Sa atin ngayon, anong trabaho niya? Di ba siya ang ating, ang tawag yan, Anghel de la Guardia? Di ba? O, guardian angel. O, kumbaga, meron din silang pagkatawag na sons of God dahil meron din silang paglilingkod sa Diyos. Kung talata sa Bible, sabi doon, may Brother Romy, kay Brother Nito, totoo yun. Pero ano ba talaga ang sons of God? Ano ba ang kategorya mula sa kay Jesus Christ bilang sons of God? Si Jesus Christ ba, angel? Angel din siya. Tayong tao, angel din? Angel din tayo. Paano tayo naging angel? Dinatnan ng salita ng pag ikaw ay nagbibigay ng mensahe ng Diyos, ikaw ay ministering angel ka. Ikaw ay isang anghel ng Diyos na nagdadala ng kanyang mensahe. At yan ay isang bahagi ng sa atin, ang anghel, si Lucifer, nang hindi pa siya nagkasala, sons of God ba siya? Ang sons of God si Lucifer. Ang hindi lang sons of God ay si Satan. Nung magkasala siya, hindi na siya sons of God. Isaiah, Jeremiah, talata. Isaiah 20, 14 na tayo. O 20, tapos Jeremiah 14, 12. Yan, talata na. Ezekiel 20,
14 will be at it. O, basta ganun. Siguro alam naman yun dahil ulit-ulit na yun eh. Ngayon, sa kalagayan ni Lucifer, sansugad siya na nahulog. O, sa atin naman, tayo ba ngayon sansugad na? Sansugad na tayo ngayon? Angel na ba tayo ngayon? Ayaw nyo, wag. Tayo, angel na tayo ngayon. Pero may pagkakataon pa ang Diablo na mahulog, umabang sa atin na may mahulog. Di ba? Oh, at hindi kayo tatantanan ni Satanas. Hindi kayo mahulog. Kaya, ang sansugad, anong tawag sa sansugad? Nagtagumpay. Ang hindi nagtagumpay ay huling sansugad. Hindi na siya sansugad. Yung mga naakay ni yung mga nakuha ni Lucifer, hindi na sila mga sansugad. Diba? Mga nahulog sila eh. Tayo ay nagre-representa rin bilang mga anghel. Tayo ay nagre-represent na mga, kasi ito, wala nga lang, nasa Bible din ito, alam ko eh. Ang buhay natin ay isang pakikipaglaban sa mundo. Ang matalo ay, sabi nga, hindi magwawag eh. Talo eh. Ngayon, ang gagawin lang natin, kailangan magtagumpay. Maraming pagsubok sa buhay eh. Diba? At sabi nga, ang pagtatagumpay ay isa lang sa 1,000,000. Yung mga tali sa 20 yata ngayon, 100. Diba? Ang pagtatagumpay ngayon, ang angel na sansugad, kumbaga sila ang ating kasama, katulong para sa pakikipaglaban. Diba? Sa ating paglalakbay, sa ating mga paglalakad, sa ating buhay, may angel lagi na nakasama tayo. Siyang mga anghel na sansugad na naka-assign sa mga sansugad na tao. Malayo pa. Ngayon, kung kakategoryahin natin, sansugad ang angel eh. O Job 38, nag-aawitan sila. Pero yung Job 38, isang patungkol yan sa bride na nag-aawitan. Hindi mismo tinutukoy dyan na yan ay tawag dyan, may isang katawagan dyan na yung nag-aawitan dyan, yung mga anak ng Diyos. Minutes. Okay. Ngayon, ang Job 2 verse 1, hindi ko na alam yan. Pero sa yung mga nag-awitan kung paano sa creation ng Diyos, ang anghel nakita nila kung paano nilalang ng Diyos ang mundo. Diba? Kahit Genesis 1:26 eh. Saka na, ibang kuha na yun. Tayo ay nilikha ng Diyos ng Spirit. Kaya sa atin, sino ang kausap ng Diyos doon? Angel. Pero tayo ang pinapatungkulan doon. Kung sa isang bahagi, tayo ay angel rin, tayo ay mensahero, tayo ay sons of God. Kung paano ang anghel, sons of God siya, pero hindi ang anghel mangunguna sa atin. Hebrews chapter 1 verse 6 ba yun? 7. At verse 4. Chapter 1 verse 4 yata yun. Na sila ay mga kung anong verse yun. Basta sinabi doon na yung mga anghel, ginawa lang niya na isang mga tagapaglingkod sa tao. Sasugad sila. Pero sabi nga, mas higit na sasugad ay yung tao. Salamat. Yun. Marami na sinabi si Buddy George. So direkta, sabi niya, yung tao sa isang kategorya, angels. Sabi niya rin, yung angels,
anak ng Diyos sa isang kategorya. Diba? Sabi niya. Okay, pwede pa doon? 10 minutes. Magandang hapon sa ating lahat, mga angel, mga anghel ng Panginoon, magandang hapon. Ito naman ay bahagi ng ating talakayan, sharing. At tayo naman siguro lahat ay naniniwala na lahat ng bagay ay likha mula sa Diyos. Amen ba? Corrected by. So, ibig ko sabihin, yes, sa ating pagmumuni-muni, parang wala talaga akong makita na account sa Bible na direktang sinabi na ang mga anghel, yung mga spiritual angel, ay anak ng Diyos. So ito naman parang, siguro baka sa kaisipan nyo parang naiba ako, pero sabi ko nga, ito ay bahagi ng ating paghihimay-himay. Paano natin ito pagdugtungin upang magpang-abot, di ba? Okay, malinaw. So ibig ko sabihin, parang isa din katanungan sa akin, ang talata, sapagkat yung mga naunang hindi naman ito kumbaga parang suwag ito. Kumbaga, bahagi ito ng sharing natin, para mapagdugtungan natin, sabi ko nga. Kasi ang talata dito, kasi ang mga naunang mga nag-share, ang anghel ay anak ng Diyos. Pero, tinitingnan ko sa Biblia, parang wala talagang direktang sinasabi na, kasi nga ang topic natin, ano ba topic natin? Ang anghel ba ay anak ng Diyos? So yun ang topic natin ngayon, agenda. Ngayon, itong nababasa natin dito sa Hebreo chapter 1, verse 5, o tingnan nyo yung mga Biblia. Baka mamaya, sasabihin nyo, gagawa-gawa ka lang ng kwento pero pa dun eh. Mga bata, buklat ng Biblia. Hindi lang mga matatanda. Lahat ng mga bata, buklat. Mas maganda na mga bata ang masing-masing magbuklat ng Biblia kasi kami mga matatanda. Mga pawala na kami sa mundong ito. Kayo ang next generation na manggagawa ng Diyos. Tingnan nyo ha. Ano ang sabi ng talatang ito? Nakita nyo na siguro. Ang sabi ninyo, ang anghel ay anak ng Diyos, pero wala tayong makita ng account sa akin lang na sinasabi ng Biblia na direkta ang anghel ay anak ng Diyos. Sige na ako, tuloy. Verse 5 ng Hebreo chapter 1. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya, kailanman ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli ako'y nagiging kanyang ama, at siya'y magiging aking anak. Madiin yan mga kapatid. So hindi ito magsungat, kumbaga pagdugtong-dugtongin talaga natin ito kung bakit. Paano natin ito magpag-abot? Pagkat sabi sa verse 6, at muli nang dinala niya ang pagkapanganay kay Kristo to, especially kay Kristo to. Pagkapanganay sa sangkalupaan ay sinabi at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. So, ang magkakaalam ko sa anghel, direct relation sila ng Diyos. Sa verse 7, last, at sinabi niya tungkol sa mga anghel, yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin. So, yun yung nababasa natin sa Biblia. Pero ito, bahagi ito ng katanungan ko na paki-explain ninyo paano ito, ipaliwanag ang talatang ito na kailanman hindi sinabi ng Diyos na ang mga anghel ay kanyang anak. According at ayon sa talatang ito na aking binabasa. So yun lang, tapos na ako. Parang talaga. Walang ganun. Basta, you should obey the rules. 10 minutes lang. Okay? Pasensya na mali pwede. 10 minutes lang. Hindi. Patanungan yung mag-ano ko kasi lahat nagsabi ko. Hello. We are communicating the truth. Yun lang sinasabi ko. At because of the truth, ipakikita ko yung ipakikita ko yung ebidensya na anghel hindi talaga anak ng Diyos. Why I request that give
or 5 minutes to prove the truth by the blessing of the revelations of God. Okay. Sige, pananagot ka sa Diyos. Pag sinabi bang anak, di ba tagapagpana? So, let us open. Ayos yun ah. Okay. Hindi naman nagpamanahan eh. Angels. There's angels. One angel is creation. And this one sons is from the bosom. And the bosom is here. Pag here, tagapagmana. Ang anghel ba tagapagmana? Hindi. Sa mananagot. Malinaw ah. Okay, punta muna ako doon sa hindi tagapagmana. Read in Hebrew chapter 1 verse 2. Hebrew chapter 1 verse 2, appointed to be here. Here. Diba? Here. Tagapagmana. Sino ba ang uupo sa trono? Angel? Okay. Siyempre, yung anak ng Diyos. Another proven. Romans chapter 8 verse 14. Scripture. Bilis. Parang sa maging ano kayo. Romans chapter 8 verse 14. Gusto ko sana gamitin ano kaso maliit yung oras, kasalanan niyo. Romans chapter 8 verse 14. Dali, isa-isay natin to. Bilis, ang bagal oh, hindi kasama yan ha. Naghahanap eh, kasalanan ko, hindi ko kasalanan yan. Sa Sinai, kung ano yung sinabi lang, hindi kasama yung nagko-question. Okay, Romans chapter 8. Oh, ang bagal, hindi ko kasalanan yan. Kasalanan niya lang ng computer. Hindi pa akin yan eh. Okay. For me as a lead by the Spirit of God. Sino ba nag-lead? Nagmamanifesto? Ang Diyos. They are the sons of God. They are the sons of God. So, kung ang Espiritu ng Diyos ay nanahan sa iyo, ano yung Espiritu ba ng Diyos nanahan sa angel? Na temple? Okay. 17. Another, 17. 17. Taas. Hindi kasama sa ating oras ko yan, ha? Dali, taas. Ang bagal, hindi ko kasalanan. If children, then hears of God. Maliwanag yan, oh. Hindi tagapagmana yung anghel. Yung pinag-usapan natin, sons of God, di ba? If so, be thou yourself, sabi niya. And if a children is the sons of God. Then, hear of God. Hear. Enjoy. Joy, marami na, oh. With, it should be that the supper within, that so many be also glorified together. Diba? Ikaw glorified ba? Ikaw yun eh. Sila glorified. Ikaw glorified. Siyempre, ikaw glorified yung sons of God. 19. Dito pa rin, 19. For the earnest expectation of the Creator waited for the manifestations of the sons of God. Waited. Ang linaw, oh. Waited for the manifestation of the sons of God. Sino ba yung linigid from the firstborn among the creation? First beginning, Jesus Christ. The first fruit, sa iyo pa. Susunod, yung mga bride. Another. Okay, 29. Taas. Basa, bilis. Tuwong, taas. Tuwong higit porno. For knowledge yan eh.
He also did predestinate conform to the image of His sons. Angel yan. Hindi angel yan. Predestinado yan. Bride yan. Bakit napunta ka sa bride? Ibig sabihin, that He might be the firstborn among the brethren. Pwede bang tawagin natin angel ng brethren? Angel eh, ano naman yan? Brethren? Brethren. So, brethren. Malinaw. Another. Okay For whom He did foreknow, He also did predestinate conform to the image of His Son, that He might be the firstborn among the creation. Maliwanag. Okay, last. Hindi pa. Hebrews chapter 1, verse 7. Ito ngayon. Dito, verse 1. Dali. And all the angels, He said, who made His angel? Sinong gumawa sa anghel? Ang Diyos. Di ba? Hindi naman nilikha ang tao eh. Hindi naman nilikha si Kristo. Si Kristo from the bosom of the Father. We are adopted as children of God. Adopted. 8. For though into the Son He said, the throne of God is forever and ever. Century of righteousness is the century of the kingdom. Sino umuupo doon sa trono? Revelation chapter 3 verse 21. Ang umuupo doon sa trono, kung ang Ama nakaupo, yung magtatagumpay, yung magmamana, siya ang uupo sa trono. Revelation chapter 3 verse 21. To him that overcome it. O sino mag-overcome it? Kung overcome it ba yung angel, nandun na nga sila eh. Overcome it will grant to sit. Sino upo? Diba? With me in my throne ever, and also overcame and I'm set down with my Father in His throne. Kung paano ang si Kristo upo, kasama din tayo upo, kung tayo mananagumpay. Diba? Hallelujah. Gusto kong ipakita yung yung Jude na hindi nabasa gano'n ni Brother Nico yung pagbaba. Na yung manig-manaw na si Jude yun na pinapakita. Now, ito lang gusto ko ipakita. The sons of God is also angel. Kasi ang ibig sabihin ng angel, sugo yun eh. Sugo rin tayo eh. Kasi pagkakaiba lang natin, hindi po yung tawagin ng angel, son. Kasi hindi po yung sila ibigay ang authority, yung kapamalaan sa mga amin kung dito sa tagapagmala lamang. Na yung walang iba, kundi yung si Jesus Christ at yung mga adopted as a children of God. So yun lang po. Glory to God, hallelujah. Thank you Okay, malinaw yan Hindi pwede maging anak ng Diyos. Father, dito. Bakit nauna nga pala si Father Felix sa'yo? Lumayo agad eh. Lagay ikaw nagot ka sa Panginoon. Sige ka. Kaya maganda. Kaya, mapansin natin mga kapatid, mayroong binanggit ng mga anghel. At mayroong dalawang klaseng uri ng anghel. Mayroong heavenly angel at mayroong earthly angels. Yung heavenly angels, mababasa natin doon sa Job chapter 38 verse 7 na sila ay umaawit habang nag-create ang Diyos. Yun yung makikita natin, heavenly angels yun. At yun ang hindi sinabi doon na hindi pinapanganak. Yun yung sinabi doon na hindi pinanganak. Nabinasa kayo na sa Hebrew 1:4 na kanino sa mga tinawag na ikaw ay aking anak o pinapanganak. Ito yun. Yung earthly angels, yun yung unto the angels of Ephesus ay isulat ng mga bagay na ganito.
Yun yung mga anghel, yung earthly angels. Sino yun? Yung mga mensahero ng mga tao ito. Kaya kailangan malaman natin kasi ano bang tanong na ang anghel ba ay mga anak ng Diyos? No? Ano ba tinutukoy ng mga anak ng Diyos doon? Kailangan makita natin, heavenly angels ba? O earthly angels? Kaya, kung mapapansin natin mga kapatid, ayon sa sinabi ng ating kapatid kanina, na kahit kailanman, hindi sa pwedeng tawagin anak ng Diyos. Kasi walang account sa Bible na ang heavenly angel ay tinawag na anak ng Diyos. Sila ay mga nilalang ng Diyos na mula sa hangin. Ngayon, earthly angels, hindi yan tayo, mga tinatawag na bride, na tayo ay mga mensahero ginamit din sa paglingkod. Kailangan makikita natin yun. Na ang inutukoy nun sa Revelation, na inutusan, isulat mo sa bawat iglesiyanan, ay mga ano yan. Hindi ang Hebrew, sila heavenly angel na kumuha ng isang libro o notebook na isulat niya. Yan ay mga mensahero na mga tao, na mga before the foundation, sila ay mga piniling na. Ayon sa Ephesians. Ngayon, yung Job chapter 7 verse 38, 38 verse 7, may sons of God na tinutukoy doon. Yung sons of God, hindi rin yung anghel. Kasi mayroong morning star, ay malinaw na yung morning star ay talagang anghel yun. Yung morning star na yan. Pero yung sons of God na tinutukoy doon, ito ay mga tayo na. Before the foundation, nandun na tayo. Kaya kung mapansin natin sa chapter 38 verse 21, pakibuksan niyo mga kapatid. 38 verse 21. 38 verse 21. Nakapagkita ko doon na yung sons of God doon ay before the foundation ay ikaw na yun. Nandun ka na. Knowest thou it because thou wast been born, or because the number of your thy days is great. Sinong kausap? Si Job. Dapat, sabi nun, dapat nalalaman ni Job kung saan siya nandun. Kasi sabi nun, magpahayag ka kung mayroon kang nalalaman. Walang nalalaman si Job, walang masagot sa Diyos. Kaya si Job, kabilang doon sa sons of God na nandun na nagpupuri, na ang kanyang mga araw ay marami. Ayun. Kaya ang sons of God na tutukoy, doon sa Job chapter 7, ay tayo yun, before the foundation, you're choosing. Pinili ka na. Nakita ka na ng Diyos yung dulo ng buhay mo. Nandun ka na. Nakasama doon sa nagpupuri. Kaya, kailangan, ano natin. Kung sino bang tinatawag na mga anak ng Diyos, anghel. Ang heavenly angel, hindi siya matawag kailanman na anak ng Diyos. Ang tinawag na anak ng Diyos, yung earthly angel. Ngayon, kung yung binasa nila sa Mateo na tayo ay magiging katulad ng mga anghel. Pag sinabing katulad, hindi pero na magiging anghel ka. Kundi magiging katulad ka na hindi ka na mag-aasawa. Ang anghel, walang pagpaparami, walang nag-aasawa. Kaya sinabi niya doon, maging tulad ka sa mga anghel na hindi nag-aasawa. Hindi, magiging anghel tayo. Maging tulad lang na hindi nag-aasawa. Kaya kailangan may natin maigay yung sentence, bulay-bulay natin kung ano ibig sabihin. Hindi tayo magiging anghel sapagkat kailanman, espesyal tayo. Tayong binigyan ng mahabang panahon na tayo ay makabalik sa Diyos. Ang anghel hindi na pwede makabalik sa Diyos. Wala na. Nung si Lucifer at ang kanyang mga sumunod, kahit kailan hindi na pwede makabalik sa Diyos. Matagal na panahon sila. Tayo, 1,000 of years lang. Ang anghel, billion of years, nagkasala, hindi nakabalik sa Diyos. Kaya ang anghel, hindi matawag na anak ng Diyos, yung heavenly angel. Yun lamang po. Okay, wala nang susunod ha. Mag-i-raise ako ng tanong. Sino yung gusto magtanong? Bilang mo ng 5. Pag wala, tumaas ang kamay, skip na tayo, sunod na tayo doon sa pangalawa. Okay. Wala na ba? Francis eh. Angels are sons of God. Okay. Sinong may tanong?
5, 4, 3, 2, sorry. Pwede ba bang tanong yung nag-present? Hindi, pagbigyan ko na si Pastor. Sige. Wala pa ba bukod kay Pastor? Wala pa magtatanong? Sige, si Pastor muna. Pwede nyo rin tanongin. Ito, tanong mo lang. Parang clarification lang. Video. Si Sanay. Video. Clarification and then kasama yung question mo. No? Kasi nabanggit ko kanina, no, maliwanag naman yung tingin mo kanina na ang spiritual angel, heavenly, di ba? So, yung tao lang kanina gusto kong tanongin. Yung tao na sinasabi mo si Job 38, 21 ba yun? 21? Madali ito, pwede dito ka, Pastor. Pastor naman nandito. Baligtad eh. Yan ang pinaklarify ko lang muna para diretso to sa diretso tanong para malinaw. So sinabi ko kanina, yung tao nilalang ng Diyos, sa pasimula nandun na. Sa espiritu kalagayan. Sa angel na kalagayan. So, doon sa Job, di ba kinakausap ng Diyos si Job? So, nung kinakausap ng Diyos si Job, bilang tao rin siya, bilang anak ng Diyos, hindi ba niya alam na nandun siya? Hindi niya alam. So, ibig sabihin, paano nangyari si Job ay nandun na bago pa itatagal sa limutan? Consider as he is also a son of God. Angel siya, di ba? Na hindi niya alam kung tinatawag siya ng Diyos. Paano mo nasagutin yun? Okay, pakisagot. Ibig sabihin, ano yan? Nakalimutan niya o dati nandun siya, naalam niya, Nandun siya, pero sigaw siya, tapos kung kinakausap siya ng Diyos, eh hindi niya na alam. hindi niya na alam. Okay. Paano sa paliwanag yun? Madali ito. Explain. Pakibuksan sa Bible, Job 38:21. Open your Bible. Hello. Open your Bible. Okay ba tayo na? Pansinin natin mga kapatid sa verse 4. Yung pangungusap ng Diyos kay Job. Sabi ng Diyos kay Job, saan ka nandoon? Nang ilagay ko ang mga patibayan ng lupa. Ipahayag mo kung mayroon kang unawa. Hindi yan sa 21 eh. Hindi yan sa verse 4 yan eh. Sabi niya, saan ka nandoon? Ibig sabihin, sa pangungusap ng Diyos, na si Job, mayroong kalagayan kung saan siya. Kaya ang tanong ni Pastor, nalimutan ba niya? Kaya sabi ko, nandun na. Iyawan, mga anak ng Diyos. Pakisagot ba dito? Ito, categorical tanong. Wait. Para malinaw, mabilis. Nalimutan niya ba? Hindi. Nalimutan niya. Kasi, mayroong na espiritu na ano eh. Nilagay ka sa lupa. Pero mapapansin natin, you are chosen before the foundation. Okay, Pinili ka na. nalimutan. Kailan ka napili? Saan ka napili? Before the foundation, wala pang mundo eh. Nandun ka na eh. Nandun ka na eh. Kaya yun ang isang matibay na ibig sabihin. Ano nyo na? Okay. Nalimutan niya. Maayos Oo. Bilang isang tao siya. Okay, sige. Okay, next. Tayo ka. Yan na pala. Maingay. Pwede, tayo ka dito. Nilitisin ka. Baka mahulog yung buko ako. Diba po, sabi niyo po kanina yung pagkabungan na pagkabungan yung angels po, hindi sa anak ng Diyos. Pero alam ko din po na lahat tayo, galing sa Diyos, anak din po tayo ng Diyos. Yung angels po, sino po pala yung ama nila? Sila. Categorical na talong, sagutin mo muna. Ang Sino ang ama angel, nila? hindi sila pwedeng tawagin na magsabi ng tawag ng ama. Hindi pwedeng tumawag ang anghel na ang tawag sa kanila
ang sasabihin ng anghel, Ama yung Creator. Ang sasabihin, God, my God. Ang tanong kung saan ang sino, ano? Aking Diyos. Walang ama yung anghel because the angel is creations of God. Hindi pwedeng tumawag ang anghel ng ama. My God, ang tatawagin lang yan is not a father. Yung God. Hindi sila anak ng Diyos. The responsibility of the angel is to worship and to serve God. Yan ang pagkakaiba sa sons of God. Di ba po pag nag-worship ka din po, para saan po yung pag-worship mo kay God kung wala lang din po yung di ba? Kung hindi tinawag sila na anak ng Diyos. Para saan yung pag-worship nila? Ano po yung pag-worship lang po ba sila? Kay God, para lang Diyos. Yung angel. Kaya nga, ang responsibility ng angel is to worship God. Not to, na hindi pwede sila maibilang as son. Kasi ang sons talaga belongs sa tagapagmana. Hindi talaga pwede silang tumawag ng ama. Okay, ganun lang, kabilis. Hindi pwedeng tumawag ng ama yung anghel kasi wala silang ama. Tama ba, di pwede? Wala silang ama. Okay, wala silang. Creation lang sila. Okay. Ate Lynn, sino na? Tanong po. Oh, sunod si Dave. Okay. Tanong ko lang po kasi ang tanong doon, are the angels katawagan ba o sinabi ba, hindi naman sinabi na tagapagmana agad sinabi kong tawag kasi angel, hindi naman examples. At saka nag-worship sila sa Ama. Ano bang tanong? Ang pagkakatanong kasi, sons of God, ay yung angel ba, pero hindi na, ang tinalakay kasi nila, yung heirs of God, o yung magpamana, hindi naman yung katawagan. Comment lang yan, Ate Lynn. Hindi tanong ng word ng so parang comment, sabi kanina, ang tinalakay, pagiging tagapagmana, hindi yung katawagan na sons of God. Kaya, yun ang comment ni Sister Bende. Okay. Dito, may tanong pa. 5, 4, 5. Si David. Yung anghel naging anak. Totoo ba yung tinatanong niya? Tama ba yung tinatanong niya, sino ba yung nagturo sa kanya? Kung sino yung nagturo sa kanya, siya na lang magtanong. Dali. Naguguluhan ako sa tanong niya. Totoo ba na yung anghel ay naging anak? Walang ganun Jim, palit mo na kayo. Hindi alam niya yung sinasabi niya. Mahigpit ako sa tanong niya, kaya... Pastor Romy, Pastor. May tanong po. Ulitin mo. Lahat ba ng anghel mabubuhay? Last na tanong na to, last na tanong. Lahat ba ng anghel mabubuhay sa mga nilingkaran ng Diyos? Oo daw. Sagot na. Huwag mo nang tanongin. Nilikha ka Okay. So, sige. Hindi pa to resolve. Tingin ko hindi pa masyadong resolve yung issue. So, siguro kung papayagan nyo next time, i-extend natin yan. Pag-usapan na lang. Pwede natin i-extend yan. May punto yung kabila, pero hindi resolve. Okay? Dalawang salita.
basahin ko lang kasi Hebreo 1:7, tanong ito talaga, tanong. Sige, Kasi, Pastor, patanong yan. Hindi specific na sinabi ng Diyos sa mga anghel na ginawang tanganak. Pero pag pinag-usapan natin, sinabi dito na in this angel is who naked is angel spirit. And is naked Ministers of Prayer. So, ibig sabihin, siya ang gumawa ng mga anghel na maging spirit. Siyempre, tayo, sino bang gumawa na maging spirit tayo? Yung spirit natin, sino gumawa? Yung Ama. Diba? Saan galing? Yung spirit ng angel, saan po galing? Sila ba yung spirit lang? Comment yan, Pastor, ha? Comment. Comment. Oo. Comment. Kasi sabi nga dito, lahat ng espiritu na umiwan sa earth, yan ay nagmula sa Diyos. Okay. Sinuglarin lang sinabi sa Bible, yung tao, kasi manigay ng isip. Kasi, ang una talaga, yung children of God, yung mga angelic being, siya yung habitation ng Diyos na ipinagtitiwala niya kay Lucifer. Okay. Si Lucifer naman ang nagkaroon sa habitation ng Diyos. Opo. Yung angelic being, yun ang happening ng Diyos. Happening ng Diyos. Okay. Kaya Comment lang sinigay yan. lang yung human being. Comment yan, comment. Sige, Pastor. Okay, salamat po. Yan lang yung Okay. So, comment ni Pastor yun. Parang dagdag niya dun sa kanyang paliwanag. Pero, I just wonder, gusto ko lang na ano sa inyo mga kapatid. Nandiyan pa ba kayo? Si Adan, diretsong nilikha ng Diyos. May spirito ng Diyos, linagay kay Adan. Yung anghel, diretsong nilalang ng Diyos. Ang kaibahan lang, walang katawan yung anghel. Si Adan meron. So, ano kayong kaibahan, di ba? Okay, so punta na tayo sa pangalawang agenda. Nandiyan si Brother Will. Bilangan natin para ma-default. Wala. Wala. Sige, wag na. Wala si Brother Will eh. So, antayin natin si Brother Will pagka siguro next ministers meeting. Dito na tayo sa napakagandang topic. Amen po ba? Nandiyan si Brother Joey, kaya exciting ito. Malaking